So ang sinasabi dito ni VP Sara Duterte ay mula sa kanyang ama na kung saan ay may mga sinabi yung dating Pangulo na yun nga ipagdasal ang bayan at ang Pangulong Marcos. At maliban pa doon may mga siguro itong huling komento pa ni VP Sara ay tungkol ito sa ekonomiya ng bansa, kung bakit nagsasuffer ngayon itong ating bansa. Ang gawin niyo daw ay magdasal para sa bayan at para kay Bongbong Marcos. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Sa kabila noon ay sumagot naman dito si Claire Castro na yun nga parang ang pagkakautang daw ng Pilipinas ay dahilan sa build. So ang ating titingnan ay parang sinisisi niya ang dating administrasyon. Parang batuhan ng mga salita ng dalawang ito. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng build. Parang pinagbibintangan ay may mga ghost project pang sinasabi si Claire Castro ito. At yun nga, sumagot naman dito si Vice President Sara Duterte at yun nga, wag daw natin na papansinin o bibigyan halaga yung mga sinasabi na ito ni Claire Castro. So kung ating titingnan na talagang parang nagbabatuhan lang talaga itong dalawang ito, no? Kung minsan parang nakakasawa na yung ganitong mga senaryo, lalo't na parang nagpipersonalan na sila. At tayo namang mga mamamayan ay parang nagiging ano na lang tayo, na nagiging observant na lang sa kanila eh. Mga ganyan na mga tao na apektado sa opinion ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. Lagi ko sinasabi no na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafe-feed yung kanyang papansin na ugali. So sinagot din ito ni Claire Castro at yung tungkol sa papansin na ugali niya. Pero ang sagot naman niya parang behind naman daw ang Vice President at yun nga ang isa niya na namang dinidiin dito yung paggamit ng computer dahil hindi nga daw marunong itong ating Vice President. So grabe na yung batuhan nila, no? At yun nga paano daw kasi niya mai-research yung mga dapat i-research kung hindi siya marunong mag-computer ang ating Vice President. Ito naman ang balik ng tugon ni Claire Castro kay VP Sara Duterte. Wala tayong papansin na ugali. Hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan. Puro misinformation, hindi information eh. So kaya nga sabi natin, mas maganda mag-aral muna siya mag-computer para alam naman niya yung mga katotohanan. Nakakalungkot po yan. So yun mga kababayan, at kung atin pong titingnan ay talagang wala nang katapusan itong batuhan ng dalawang kampo na ito mula sa Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay ang kanyang spokesperson na si Claire Castro at ang ating Vice President Sara Duterte. So ano pa nga ba ang ating abangan sa susunod na mga update ng dalawang ito? So hindi lang yan at meron na naman akong idudugtong dito na video na kung saan ay tungkol naman ito kina Lacson at Marcolita na tila ganun din at halos matagal na rin may batuhan ng mga ano tawag diyan, nagbabatuhan sa pamamagitan ng mga parinig
ng mga salita na kung saan ay idinadaan nila sa kanilang speech. At dito talagang mapapansin natin na talagang parang kung minsan parang namimersonal lang mga ito. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong. Such an act would risk undermining the balance and mutual respect that define bicameral relations. While I disagree with those who have not, let me state for the record, Mr. President, that I respect their decision even as I understand whatever reasons they have for not signing. Bottom line, it is their right as senators of the Republic. Common sense lang sa isa nating kasamahan na pilit naghahanap ng original signed copy at ginawa pang dahilan sa hindi niya pagpirma. It should be understood that the digital version serves as the formal notification of the report's contents, Mr. President. So narinig niyo yun, yung sinabi ni Lacson na common sense na lang sa isa nating kasamahan. So sino bang kasamahan niya na lagi niyang binabanatan dito? So yun. At nakikita niyo naman na ang sagot naman ni Marcolita talagang bakit daw sa laging pinapasaringan. So itong dalawang ito medyo matagal-tagal na itong laging nagbabatuhan at parehong kung ating papansinin ay talagang idinadaan nila pareho sa kanilang mga speech. At actually hindi naman sila nagbabanggit ng kanilang mga pangalan pero napakalinaw. May mga napanood pa nga akong video na ito na talagang nagkukumprontahan na sila kaya talagang hanggang ngayon ganun pa rin ang nakikita natin sa dalawang ito. At mukhang nagkakainitan na kung minsan. Bakit kailangan akong palaging pinapasaringan? Hindi naman po ang aking kagustuhan kung sino yung dapat na sumiga, kung sino yung dapat magpatinga. So inyo pong napanood ang kabuuan ng ating video at kung nais nyo pong magbigay ng iyong komento, reaction o ano pa bang nais natin paki-like na rin at subscribe nyo na rin itong ating channel para malayo ang mararating ng mga video na ating ina-upload sa ating channel na ito. At sana huwag niyo pong pagsawaang panoorin ang mga video na ating ibinabahagi dito sa channel na ito. Ang Ex Osorio o ito ang inyo pong Chief Uso na laging nakaantabay at nagbabahagi sa inyo ng mga video na kung saan ay patungkol sa mga nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa mga leader na nanunungkulan na kung saan ay dapat din nating malaman ang mga ganitong uri ng mga update. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.